Mula kay Philippines, trending news naman tayo mga tol. Ito may kinalaman sa Japan. No, Japan, syempre ito isang matinding katunggali rin to mga tol ng China. So yan ang aalamin natin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video. Samahan lang ninyo ako mga kapatid, pero bago yan huwag mong kalimutan mag-subscribe. Philippines Trending News, at kung bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayo reaction video to na may kinalaman sa ating soberanya mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Napabilang ang Pilipinas sa mga bansang pangunahing bumibili ng mga aircraft at iba pang defense equipment mula sa Estados Unidos. Talagang mas kailangan natin ngayon yan. Kailangan talagang palakasin na natin yung ating sandatahan. Ito ay batay sa datos mula noong Abril ng taong 2023 hanggang sa Marso ng taong kasalukuyan. Sa loob ng naturang panahon, umabot na sa kabuang 505,348.6 million ang aircraft at defense export ng US sa Pilipinas. Wow. Ito ay pang-17 sa kabuang listahan ng mga bansang pangunahing bumibili ng mga armas at sasakyang panghimpapawid mula sa US. Kita mo mga tol, no? Talagang ang Pilipinas nagpapalakas na, naghahanda na tayo kasi hindi talaga pwede tayong maiwang tulala. Hindi tayo pwedeng maiwang umaasa na lang sa puwersa ng ibang bansa. Kailangan talaga nating mapalakas yung sarili natin. Kung dati pa sana natin to ginawa kahit paunti-unti, napakalakas siguro natin ngayon mga tol. Wala eh. So ngayon, buhos talaga tayo ngayon. Batay pa sa datos ng US Department of Commerce, Industry and Analysis Aerospace Office at ng US Commercial Service, nakapagbenta ang Amerika ng kabuang $282.4 million na halaga ng mga civil aircraft at mga parte nito. Ang nalalabingang $66.2 million naman ay ibinili ng iba pang defense equipment. Samantala, maliban sa Pilipinas naman ay tinukoy din ng US ang mga bansang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Vietnam at iba pang bansa bilang top markets ng mga US civil aerospace and defense exports. Siyempre, ang Amerika, tubong ano na naman siya sa negosyo niya, di ba? Kaya talaga mga tol, ang gera, negosyo talaga yan ng mga ibang mga bansang malalakas eh. Diba? Minsan naiisip ko nga ano ba to? Siguro pinag-aaway-away nila para pag nag-away-away sila magbebenta ng sandata, no? Alam mo yun? Game of War? Game of War ba tawag doon mga kapatid? Diba? Samantala, nagpahayag ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers sa paninindigan ng gobyerno na igiit nga ang soberanya o ang karapatan nito sa ng Pilipinas diyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Nanawagan ang nasabing grupo sa Armed Forces of the Philippines na protektahan din ang kanilang mga sundalo na nasa frontline. Batay sa isang pahayag na nilabas ng naturang grupo, suportado at nagtitiwala sila sa paninindigan ng gobyerno na igiit ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo na ang aksyon ng China Coast Guard at China Maritime Militia ay napaka-unprofessional, escalatory na paglabag sa United Nations protocols. Pinuri naman ng grupo ang mga sundalos na kabilang sa mga rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa may bahagi ng Ayungin Shoal dahil sa kanilang pagiging profesional sa kabila ng agresibong aksyon na ginawa sa kanila ng China Coast Guard. Tama. Sa pagpapatuloy pa ng ating balita, nananawagan ngayon ang ilang grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese sa gobyerno ng Pilipinas maging sa China para pahupain ang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan yan ng dialogo sa neutral at diplomatikong paraan. Ginawa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce Industry Incorporated kasama ng 32 na iba pang Filipino-Chinese business at civic federations ang joint statement sa gitna na rin yan ng mga panibagong insidente sa pinag-aagawang karagatan. Ito mga Chinese, Filipino-Chinese businessman, naiintindihan natin sila kung ba't nananawagan sila ng kapayapaan. Dahil apektado rin naman syempre yung kanilang mga negosyo, mga tol. Diba? Pero maganda na rin at nakikiisa sila sa ganito at gusto talaga nila ng kapayapaan, which is gusto rin naman ng mga Pilipino. Ang problema kasi mga tol, wala sa atin ng bola pagdating sa kapayapaan. Nasa China yan mga tol. Nasa China ang sagot, no, kung paano magkakaroon ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea, which is mabigat para sa kanila mga tol, na bitawan ang isang area na talagang pinagnanasaan nila, na talagang inaangkin nila ng husto. Pero kung isa talaga silang makapangyarihang bansa mga tol, kayang-kaya nilang bitawan yan eh.
Kasi yung Amerika nga mga tol, nagawa yan sa mga nasakop nilang bansa. Katulad halimbawa sa Pilipinas, 'di ba? Binigay sa atin ng Amerika yung independence, 'di ba? Naging independent tayo. Dati ano tayo, yung tinatawag na Commonwealth, 'di ba? Ano pa rin nila tayo noon, colonial pa rin nila tayo noon. Pero nung after nilang matalo ang Hapon, sumuko na yung Hapon sa kanila mga tol. Natapos na yung ikalawang digmaang pandaigdig mga tol. Ibinigay na rin nila sa Pilipinas yung total independence natin mga tol. Nagkaroon na talaga tayo ng sariling natin. Kumbaga nagsarili na talaga tayo. Dati kasi kahit na meron na tayong mga presidente rito, kahit meron na tayong sariling bandila, meron na tayong independence, 'di ba? Pero ano pa rin nila tayo kumbaga nasasakop pa rin nila tayo eh. Pero after nga 1945 ba or 1946, 'di ba? Binigay na talaga ng Amerika 'yan sa atin. So, iniwan na talaga nila tayo as in, 'di ba? So, hindi ba kayang gawin ng China 'yon? Palagay ko hindi kasi malaki yung mawawala sa kanila, napakayaman ng West Philippine Sea, 'di ba? Napakayaman 'yan at saka todong sila delusional na paniwalang-paniwala sila doon sa kanilang history na parang may mga batang musmos na nag-drawing lang ng mapa. Eto sa China 'to yung 9 dash line nila. At 'yun yung pinaninindigan nila kahit 1947 lang nagsimula 'yun, 'no? Tama nga ba 1947 o 1949 lang nila nagsimulang angkinin yung na 'yan, South China Sea na 'yan. 'Yun ang paniwalang-paniwala nila mga tol. Sinabi din ng grupo na suportado nila ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa diplomasya sa pangangasiwa sa pagkakaiba ng dalawang bansa. Gayon din ang panawagan ng presidente para sa mapayapang pagresolba sa naturang dispute. Naniniwala din ang grupo na sa pamamagitan lamang ng constructive dialogue makakahanap ang dalawang panig ng parehong ground na maaaring magresulta naman sa maayos na resolusyon ng pagkakaiba ng walang sisihan at pagkondina. China mga sangkay, umaaray ngayon sa mga sinasabi ng Japan dahil tila baga ang Japan ay pumapabor po sa Pilipinas. At alam naman po natin mga sangkay na ang Japan po yung isa sa trauma ng China. At ngayon umaaray po sila mga sangkay sa isa pong matinding statement nitong Japan. Pag-usapan po natin mga sangkay. Ayan. Ito sabi ng China. China na sabi, Japan has no right to meddle in China-Philippines maritime issues, says Chinese Embassy in Japan. No right to meddle in China, Philippines maritime issues. Ayon daw po ito sa Chinese Embassy doon po sa Japan. So umaaray po ngayon yung China sa ginagawa ng Japan mga sangkay na pangingialam. Sabi ko nga mga sangkay, kung sakaling magkakaroon ng digmaan ng Pilipinas at China, isa sa magiging threat sa China ay ang Japan. Kung magsasalpukan ng Pilipinas at China, Japan ang magiging isa sa malaking sakit sa ulo nitong China. Itong Japan hanggang ngayon nagsosorry sila sa Pilipinas mga tol at sa iba pang mga lugar na ginawan nila ng kahindik-hindik nung panahong ikalawang laban ng pandaigdig mga tol, no. So, etong Japan talagang kailangan nilang bumawi sa Pilipinas. Bukod pa po yan sa India. Kasi ang India ngayon, matindi din po yan mga sangkay. Isa po yan sa may himutok sa China. Japan has no, sabi po dito, Japan is not a party to the South China Sea issue and has no right to intervene in China-Philippines maritime matters. Puro naman ganyan ng China eh. Ayon daw po ito sa China mga sangkay. So ang daw po, ang Japan dapat hindi nangingialam sa problema ng Pilipinas at China. Part pa rin yan ng buong mundo at apektado pa rin sila. Kahit mali na ang ginagawa ng China, wala pa rin pakialam itong Japan. Hindi, dapat talaga mangialam ang buong mundo mga tol. Kasi nga, yung itong South China Sea, daanan niya ng ng malaking porsyento ng kalakal ng buong mundo mga tol. 'Di ba? At kung hindi titigil ang banggaan ng Pilipinas at China at posibleng magkaroon dyan ng kaguluhan, apektado rin yung ibang mundo, apektado rin yung ekonomiya nila. 'Di ba? Paano makakadalo yung kanilang mga kalakal o produkto dyan kung nagkakaroon ng bombahan, 'di ba? So etong mga bansang to, talagang nananawagan to kinukundina nila mga tol yung marahas na ginagawa ng China.
dito sa West Philippine Sea. At nananawagan sila na China, itigil ninyo 'yan, 'di ba? At sinusuportahan nila ngayon yung Pilipinas na nakikita nilang na tayo'y nasa tamang area, tayo nasa legal, 'di ba? Legal side. Tayo merong napakalakas na legal grounds at legal claims dito sa West Philippine Sea dahil nga unang-una yan sinusuportahan ng UNCLOS, sinusuportahan ng international law. 'Di ba? Eto mga bansang 'to ayaw na nila ng kaguluhan eh. 'Di ba? Etong Japan ayaw na rin nila yan dahil pinagdaanan na nila yan mga tol at may trauma pa rin sila hanggang ngayon. 'Di ba? Dalawa ba naman yung ibinagsak sa kanila ng Amerika eh. Ayaw na nilang maulit 'yon mga tol. Kaya hangga't maaari, 'wag na. Pero kung sakaling mangyayari 'yon mga tol, malamang handang-handa na 'to. Sobrang lakas ngayon siguro nitong Japan. Wala pa rin pakialam ang ibang mga bansa. Ganun po yung gusto ng China mangyari. Bakit sinasabi ito ng China? Kasi alam po nila na kung Pilipinas lang, Kayang-kaya nila eh. walang magagawa ang Pilipinas. Walang magagawa ang ating bansa. Kasi wala naman po tayong laban talaga sa China. Totoo. So gusto nila, lumayas kayo dyan, hindi nyo usapin to. Amin lang to ng Pilipinas. Kasi ang gusto nila mangyari, patuloy nilang bubulihin ang Pilipinas, patuloy nilang iipitin ang Pilipinas, kung walang tutulong. Ganun po yun, mga sangkay. Japan, Di ba nila naiintindihan yung tinatawag na alyansa? Hindi ba alam ng China yon? Ba't parang wala naman silang alliance ba sa ibang lugar? Sa Russia may alliance din sila, di ba? At saka sa iba pa. Japan's foreign ministry said this week that it was seriously concerned over repeated actions that obstruct freedom of navigation and increase regional tensions, including recent dangerous actions that damaged a Filipino vessel and injured Filipinos on board. So dito, sinisisi po ng Japan itong ginagawa ng China. Kasi kung titingnan naman po talaga natin ngayon, ang nangyari last time, malala po talaga. Hindi po biro yun. Yeah. Yung inakyat na po nila, yung isa sa mga ng Pilipinas, Di ba? isa sa mga rubber boat ng ating bansa. Tapos may nananakit na po itong Chinese no? The Philippine Foreign Ministry has denounced as illegal and aggressive China's actions during a routine resupply mission on Monday, which the Philippine military said severely injured a Navy sailor and damaged Manila's vessels. Yun po talagang nangyari mga sangkay. Tinawag pa nga po itong mga pirata lang daw ang gumagawa nun, mga sangkay. Wala, sirang-sira na talaga imahe ng China sa buong mundo. Kaya nga gagalit sila ngayon sa ginagawa ng Pilipinas na may video tayo di ba? Kasi sinasabi nga ni Mao Ning na sinisira daw ng Pilipinas ang imahe nila sa buong mundo. Naku po, kayo gumagawa nun China. Kayo gumagawa nun sa sarili ninyo at darating ang panahon si Xi Jinping ibabagsak niya ang buong China dahil sa ginagawa niya. Kitang-kita naman po sa video at malaki pong kahihiyan yan sa bansang China. China denied the allegations as the two countries square off over the second Thomas Shoal, a disputed atoll inside the Philippines' exclusive economic zone in the vast South China Sea. Malamang sa malamang, didepensahan po talaga ng China yan. Di na bago yun? Kasi every time po talaga na maiipit po sa kahihiyan ang China, didepensa po sila, isisisi po sa Pilipinas. Kagaya po nung nangyari ngayon mga sangkay, nagkaroon po ng kunti-kunti na lang po talaga. Mapupunta na po tayo sa gera, no? Kung hindi po mag-iingat. So we have to pray for our military. Alam niyo, para hindi magkaroon ng gera, alam niyo dapat yung gawin? Iboto niyo yung mga pro-China. Malamang wala talagang gera mga tol. Boto niyo yung mga pro-China. Yung mga kandidato, 'di ba malapit na election 2025 saka 2028. Yung mga magiging next president, hanapin niyo kung sino yung pro-China, iboto ninyo. Pati yung mga tumatakbong senator nitong 2025, iboto niyo rin kung sino pro-China. Malamang walang gera mga tol. Hindi magkakaroon ng mga issue diyan, 'di ba? Hindi magkakaroon ng mga tension diyan. Yun nga lang mga tol. Alam nyo na kung ano yung mga susunod na mangyayari. Baka magulat na lang tayo pagkagising natin, probinsya na tayo ng China. Pili na lang kayo mga tol. Diba? Ipaglaban ng ating bansa, ipaglaban ng ating soberanya mga tol, sa abot ng ating makakaya. Hindi nangangahulog ang gera mga tol. Maraming paraan, maraming pwedeng isipin ang ating gobyerno para makakuha tayo ng
ng paraan para mairesolba itong issue na to, mapaatras ang China o mapahupa ang tensyon man lang. Kahit na hindi totally umatras ang China, mapahupa lang ang tensyon mga tol. Maraming pwedeng gawin ng ating gobyerno, magtiwala lang tayo. O totally sumuko sa China, ano? Pili na lang kayo dyan sa dalawang yan. So eto, nagsasalita ang Japan at kinukondena nila yung ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. At yan ang inaalmahan ngayon ng China. Wala daw karapatan mangialam ang Japan. Wow naman, grabe. Wow naman, grabe. Talagang ano sila mga tol, talagang sarado utak nitong mga to. Anyway, putulin na natin to rito. Kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.